Mataas sa solar radiation mula pa kahapon, posibleng mataas na impact radiation sa mga high aircraft latitude na passengers, posibleng makaepekto. Tropical storm na may international name Fung Wong, under dissipation stage observation ko na. Pero magagawa pang makapasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon. Nagagawin na ito pa Taiwan. At bagong binabantayan na Invest 91W na namataan sa timog silangan ng Mindanao, kumakalat na naman ang misinformation tungkol dito. Magiging malakas na bagyo nga ba daw talaga ito? Alamin. Halos nalalabi pa rin naman sa makakaranas ng ilang bugso ng hangin, especially dito sa dulong bahagi ng Nodo Luzon. Pero maulap na yung papurin ang iiral pa rin sa bandang kaluran ng bansa, bunsod ng inflow ng nahahatak ni dating bagyong Juan. Pero hahat ng bahagi ng bansa, halos katamtaman ang panahon, maaraw at balik alinsangan muli, dulot ng istelis at mga isolated na lamang na mga pag-ulan. Expected pa rin ng ilang localized thunderstorms sa hapon, especially sa south eastern part ng Mindanao. Tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, November 12, 2025. Ang oras sa ating Boss Point may umaga ay alas 10:41 na ng umaga. Balik sa maalinsangan at maaraw na panahon, pero magiging mas malakit-lagkit na naman ang ating alinsangan dahil mataas pa rin ang ating outside humidity. Bagamat sa hilagang parte ng Luzon, medyo makakaranas pa kayo ng medyo windy na panahon dahil pa rin yung mga manipis na remnant ng monsoon trough na hinahatak ni dating bagyong Juan na nasa international name mula na Fung Wong ay medyo nakakahatak pa rin dito sa ating hangin sa may bandang kanluran ng Luzon, lalo na. Kaya makakaranas pa rin kayo na maulap na yung papaurin dyan ha, so ingat pa rin kung sakali at mga posible pa rin na mga kalat-kalat na pag-ulan sa maghapon. Pero generally, magiging maaraw na naman tayo. At ang pag-iral ng ating alinsangan ay inaasahan po sa maghapon dahil sa umiiral na naman na malakas na easterly trade wind dito sa dagat Pasipiko natin. So dahil po yan ay magiging maalinsangan ang kalamitan, ang silangang parte na naman ng bansa at rest ng bandang katimugan nito, kabilang na ang Metro Manila. So medyo moderate at fairly weather ang halos nalalabi ng ating bansa. Medyo windy nga lang tayo ngayon dahil po sa may mga ilang remnant pa rin ng hatak sa hangin natin mula sa bagyo. So sa ating thunderstorm watch sa kataas sa Mindanao, ayon sa data feed ni Pag-asa, nakataas na within 12 hours daw ang forecast nito sa lalo na sa may bandang Davao region, mula Davao Occidental, Davao del Sur, Davao Oriental, maging ang City of Davao nakataas daw within 12 hours ang localized thunderstorms. Well, dahil nga po medyo may umiiral tayo dyan na lower trough at lalo na't embedded ng ITCC dyan sa may manang Indonesian Peninsula ay isang bagong low pressure na naman. Bagamat invest pa lamang na low pressure area ito, pero malakas po kasi yung Coriolis dyan dahil malapit sa equator. So mas malakas ang ikot niya dyan. Pero medyo kalat pa siya dahil malakas po yung flow dyan ng kaulapan na sumasabay sa intertropical convergence zone. Kaya mapapansin niyo mataas po yung kanyang movement circulation pero under invest low pressure area pa lang siya. So nagko-Coriolis siya dyan ng husto. Kaya yung ulap at surface trap sa paligid niyan magpapang-abot niyan sa may bandang Mindanao. Kaya inaasahan daw ang localized thunderstorms within 12-hour period. Kasama na ang Misamis Oriental hanggang Lanao del Norte, Bukidnon at Misamis Occidental mga foksa. So just in case magdala na lamang ng payong bukod sa tinding sikat ng araw, ingat din sa baka bigla ang bugso ng buhos ng ulan o isolated rain showers sa maghapon. So sa bandang Northern Luzon naman nakataas ang Ilocos Norte at Cagayan Valley. So within 12 hours din daw localized thunderstorms. So normal po yan lalo na't meron na naman tayong easterlies. Sa ating current condition, overcast, gloomy haze at partly cloudy at kasabay na rin ang medyo windy na panahon na umiiral sa atin sa Metro Manila ng Karatig, Northern Luzon lalo na pumapalo pa rin at least hanggang 30
kilometers to 40 kilometers per hour dyan sa may bandang hilagang bahagi pa rin ng Luzon. At least dito sa Metro Manila, ang pinakamalakas na lamang na bugso namin, pumapalo na lamang ng mga around 24 kilometers per hour. Hindi na ganun katindi, hindi kagaya kahapon. Sa last operation ito lang naka-weather station, kaninang 5:48 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.9 degrees Celsius. At kahapon ay mababa pa rin ang total na highest air temperature namin kahapon na 31.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:56 PM. At sa ating heat index, well, mataas na kaagad ang aming heat index despite na mababa ang outside air temperature dahil mataas pong concentration ng outside humidity, pumalo ng 44.5 degrees Celsius. At dahil nga po dyan, pwede na tayong mag-forecast ng ating heat index as in case pahapyaw lamang sa mga selected areas. Mula sa amin sa Caloocan, base sa weather station ng 9:52 AM, 39.6 degrees Celsius ang aming heat index. Pero ang forecast, 37 degrees Celsius daw ang inaasahang heat index namin ngayong umaga. Pero dahil mapapansin ninyo, medyo mababa yung aming highest heat index forecast, diretso agad tayo sa ibang lugar kung sakali baka mataas ang kanilang heat index, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. So dito medyo malamig pa yan sa may bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur hanggang Pangasinan. Tingnan natin agad sa may bandang Tuguegarao kung mataas na. Well, kung mapapansin nyo po, 37 degrees Celsius, pero papalo yan mamayang alas 12 hanggang alauna o alas 2 ng hapon. Papalo pa raw yan hanggang 41 degrees Celsius ang highest heat index sa inyo dyan sa Cagayan Valley, sa Tuguegarao. Sa Santiago, Isabela naman, kung titingnan natin, ang inyong magiging heat index ay 38 degrees Celsius, pero papalo kagad dyan pagsapit ng bandang alauna ng hapon ng napakataas na 45 degrees Celsius mamayang alauna daw ng hapon. Yan, hindi ko pa nakita, papalo pa daw ito ng 46 degrees Celsius between 1 o'clock hanggang alas 2 ng hapon. Ayun, papalo sa 46 degrees Celsius, so agad-agad, papalo agad sa napakataas na heat index daw ang magiging forecast ninyo sa Isabela. Kaya just in case, magdala po ng payong, iwasan po masyadong magbibilad. Dahil grabe po ang inyong magiging alinsangan dyan at heat index. Diretso agad tayo sa Central Luzon sa bandang Tarlac. Yung forecast nila doon ay 36 degrees Celsius. Pero mapapansin natin, aabot sa 41 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon ang pinaka-highest heat index sa kanila. Sa Batangas naman, ang magiging heat index forecast ay 36 degrees Celsius. So wala namang aabot sa 40 degrees Celsius. Pinakamataas lang ang 38 degrees Celsius ngayong alas 12 hanggang alauna ng hapon. Sa San Jose Occidental, Mindoro naman, ang inyong heat index forecast mababa rin. So pinakamataas ng 39 degrees Celsius. So mukhang magiging maulap pa rin kayo dyan. Malamang bunso pa rin ng, may mga kaulapan pa rin siguro na mumuo dyan, bunsod po ng ilang hatak pa rin sa monsoon trap dito. Dala nga po nitong si dating bagyong Juan na nasa labas muna ng PAR ito. So sa parte ng Palawan, sa Puerto Princesa, malamang mababa rin siguro ang heat index nila dahil 38 degrees Celsius lamang ang pinakamataas sa kanila. So malinaw na mukhang may bugso pa ng hangin dyan, kaya hindi ganun katindi ang inyong alinsangan. Bagamat medyo maaraw, magpayong po, iwasan natin madirekta sa sikat ng araw. Unless magsa-sunbake po kayo, so magpayong na lamang po mga folks. At pagdating naman sa bandang Cebu ay papalo sa 42 degrees Celsius po ang forecast ninyo ngayong umaga, 10 o'clock. Pero papalo ito ng pinakamataas na 43 degrees Celsius ngayong alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Papalo sa 43 degrees Celsius po. Heat danger ang inyong heat index. So wag masyadong magbibilad. Mataas din ang inyong alinsangan. Sa Mindanao, bagamat katamtaman ng panahon muna, medyo mababa ang inyong heat index sa Davao City. 39 degrees Celsius lang daw ang pinakamataas. So, wala magiging problema. At dito naman sa may bandang Zamboanga Peninsula, ang pinakamataas ay 39 degrees Celsius at papalo daw ito hanggang 40 degrees Celsius mamayang alas 11. So, actually, ngayong mag-11 AM na. So medyo katamtaman ang madalas na nagiging heat index natin sa maghapon. Ang pinakamataas lamang sa may bandang Tarlac. Yan, umaabot pa sa dyan sa may bandang, bukod sa may bandang Tarlac, medyo mababa pa, pero pagdating din sa may bandang Santiago Isabela, pumapalo sa halos 45 degrees Celsius ang heat index ninyo dyan. So dyan sa may bandang Cagayan Valley o Isabela, ang may pinakamataas pa rin na heat index. So wag masyadong magbibilat ngayon mga folks.
At sa ating namang PX systems in past 24 hours, nangunguna ang Catbalogan sa may pinakamataas na air temperature na 34.5 degrees Celsius ang inabot. At sa lowest temperature naman sa Baguio, bumapalo sa 15.6 degrees Celsius ang pinakamababang air temperature since past 24 hours. So lumalamig na rin sa Baguio yung temperatura dahil nasa 15.6 degrees Celsius na nga ito. So mukhang lumalamig na sa parting Baguio dahil nasa 15.6 degrees Celsius na ang kanilang temperatura dyan. So mga estimated baka nasa around 14 o 13.5 degrees Celsius sa may bandang Atok Benguet na yan. So bumababa na po yung temperatura nila, lalo na pagsapit po ng bandang bukas o Biyernes. Unti-unti babalik na uli yung ating amihan. Dahil na-forecast na natin yan kahapon, uning isang araw na mag-reinstate uli yung ating amihan pagsapit nga po this weekend. Yan. And then mag-enhance na ito yung lakas ng daloy ng gusty winds niya. Base sa gusty winds, lalakas na yung daloy ng northeast monsoon by October 16 onwards na. Babalik na uli yung daloy ng amihan dyan sa may bandang Taiwan pababa. So medyo unti-unti bumababa na, pero medyo mas ramdam muna yan sa may bandang Ilocos region. Dyan sa kanila medyo malapit yung daloy ng amihan. Pero as time goes by, napapasok po ang kalahati o mid-month natin ng November, unti-unti bumababa. Bababa na rin yung daloy ng ating amihan. At yung ridge of high pressure area sa Hilaga, lalaki na rin yan, lalawak na rin unti-unti yan, so mapapang-abot yan sa Luzon. Kapag nangyari po yan, automatic yung ridge of high pressure area na aabot sa Luzon, automatic lahat ng low pressure area kung sakaling mabubuo man dito sa may bandang dagat Pasipiko natin, mas lalong mababa na ang magiging trajectory niyan. Usually, mas mabababa. Typically, nag-Bibisayas yan or nagmimindanao na yung trajectory niyan. So, usually, ganun na po nagiging galaw na ng bagyo. Almost straight pakanluran na ang galaw niyan. Samantala, sa inulan naman, ang Baguio City, inulan pa rin sila. In past 24 hours, umabot sa 24.4 degrees Celsius ang pinakamataas nila na inulan since kahapon. So, mapapansin nyo po, nakakaranas pa rin sila ng pag-ulan dahil merong kumikis-kis pa rin dyan ng hatak ng monsoon trough ni dating bagyong Juan. Samantala naman sa amin kahapon, inulan din kami, 10.8 millimeters ang total rainfall. So, for the last 7 days, nakaka 98.4 millimeter na kami. Nahigitan na namin ang November average rainfalls dahil ang total rainfall na namin pumalo na sa 160.2 millimeters ang total rainfall. So lumagpas siya sa average na 92.6 millimeters supposed to be. So lumagpas ito ng 67. So mukhang may bago na kaming average rainfall na humigit na sa 92.6 millimeter ang ulan. So nalagpasan na namin. So tingnan natin kung madadagdagan pa yan sa mga susunod na araw. Sa ating outside humidity, 79%. So, nagmo-moderate na naman siya. Pero mataas pa rin po yung concentration ha. At bumaba lamang ito ng 3% since last hour. Balik sa 1,009 hectopascals ang aming barometric reading dito sa Caloocan. So, steady ito since last hour. So, tumaas na po yung atmospheric pressure na natin. Bumibigat na. So, steady ito since last hour. At ang ating high tide low tide status, pa-low tide pa lamang po tayo. So double check natin kung yung ating sea level ay mataas pa rin, lagpas sa 1 meters. Yes, actually kaninang madaling araw mabot sa 1.3 meters. So pa-low tide po tayo nitong maghapon, magra-rising lamang siya maya-maya after mag-low tide ngayong actually falling na siya as of 9:09, pero bago magtanghali mag-aabot sa 0.2 meters ang taas lamang niya. So napakababa ng sea level natin ngayon. So magiging mataas ang alon pa rin sa may bandang extreme Northern Luzon pa rin ha. So medyo delikado pa rin pumalaot dyan, lalo na sa may bandang Batanes, ilang bahagi sa baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, at sa silangan naman sa may bandang baybayin naman ng Cagayan. So delikado pa rin pumalaot dyan dahil malakas pa rin ang swelling ng alon dyan, bugsod po ng malakas na hangin. So, yung gale force winds, magbubunsod yan ng malakas pa rin na alon, ay delikado pa rin mga folks pumalaot. Pero sa may bandang katimugan, I think mukhang kaya na po ng mga malalaking bangka yung pumalaot dyan. Sa maliliit natin, alalay lamang po yung mga maliliit nating mga isda, lalo na dyan sa may bandang Mindanao, medyo mataas po ang swelling dyan dahil malakas po yung daloy po ng trough dyan. Masyadong malakas yung daloy daw ng trough dyan base dun sa huling monitoring natin sa gale winds.
Sa atin namang almanak sumikat ang haring araw kaninang 5:56 AM at lulubog po ito mamayang 5:24 PM. At ang ating last quarter na po na 51% illuminated na po ng buwan, palubog pa lamang po ito. So magbumunset pa po ito ngayong tanghali 12:16 PM at kinabukasan na po ng madaling araw ng 12:05 AM naman ito magmo-moonrise. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, magiging klaro daw ang himpapuid nitong hapon, pero asahan daw ang localized thunderstorms. So isolated po yan. At bukas ng Huwebes, magiging partly cloudy daw ang ating umaga. At pagdating naman ng hapon ay magiging localized thunderstorms daw. So isolated din. Chance na pag-ulan ngayong araw, 100% pa rin. So depende, baka hindi dito sa amin sa Caloocan, baka sa may bandang Quezon City yan, onward, so sa paligid o bandang Valenzuela. So importante po ang payong. At bukas naman ng Huwebes ay ang chance na pag-ulan 65 to 70% chance of rain. Highest and lowest na presyo expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest na presyo expected 24 to 26 degrees Celsius. Magiging maulan ba ang darating natin na weekend? Well, usually mababa. So pagdating daw ng Friday, 40%, Saturday 30 at 50% and Sunday. So malamang partially cloudy ang ating darating po na weekend at isolated na mga pag-ulan lamang na may localized thunderstorm. So be prepare na lamang sa mga payong. Medyo importante po this coming weekend na magiging isolated ang magiging pag-ulan natin. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po halos moderate to fairly weather naman ang most of eastern sections ng Northern Luzon. Magiging partly cloudy dito sa mostly cloudy lamang ang iiral dito sa may bandang Ilocos region hanggang La Union. Pababa na yan ng bandang Pangasinan po dahil sa may presensya pa rin kahit papano ng monsoon trap dyan na nahahatak ni Fung Wong o dating bagyong Uwan po. Hanggang dyan sa may bandang Batanes at Babuyan Islands po, ayan medyo may hatak pa rin siya sa hangin dito. Nahahatak pa rin niya yung hangin dito kaya medyo mabugso pa rin ang ilang hangin dyan sa bandang Ilocos Norte, bandang Batanes at Babuyan Islands. Ingat na lamang po mga folks. At mula naman bandang La Union, Benguet at bandang Pangasinan, medyo magiging partly cloudy to mostly cloudy kayo. Pero at least medyo moderate ang general ng weather ninyo, pero isolated ang magiging ang ulan na may posibleng pagkulog at pagkilat pa rin sa maghapon po. Dahil sa yung kiskisan dyan ng monsoon trap at yung daloy naman ng easterly trade wind dito sa Dagat Pasipiko na magbubunsod dyan ng water vapor, mataas na water vapor just in case. Dito sa paligid ng Sierra Madre, medyo moderate and fairly weather tayo dyan. Makikita po na halos walang kaulapan ang makikita natin sa halos buong paligid ng Sierra Madre sa may bandang Cagayan Valley. Pababa. Yan, mapapansin niyo po na halos walang kaulapan tayo dito. Pero pagbaba ng bandang Central Luzon, kasama ng Metro Manila at ilang bahagi ng Cavite hanggang Batangas, medyo partly to some mostly cloudy pa rin tayo. Although medyo moderate ang panahon, ay asahan pa rin ng mga isolated rain showers sa maghapon po. Pero maliit na tsansa lamang ito na pag-ulan siguro, mga light rain showers. At sa buong Southern Luzon naman, magiging katamtaman pero partly to mostly cloudy rin tayo. Kabilang na ang buong Kabikulan at ilang bahagi ng Quezon Province. So halos hindi naman ganon katindi ang magiging pag-ulan natin. Dahil kung double check natin sa heavy rain potential po, ay halos walang gaanong heavy rain potential na nakikitaan natin. Ayan, no? So mga madalas magiging maulap lang tayo, gloomy na panahon minsan at partly cloudy ang iilal maging sa buong Mimaropa area. Mabugso lang ng konti ang hangin ninyo dyan sa may bandang kaluran ng West Philippine Sea. Entire ng Visayas ay magiging tamtaman ang inyong panahon. So magiging maaraw tayo dyan, magiging moderate ang panahon sa maghapon. Isolated lamang din na may mga localized thunderstorms ang iiral po. Dahil may mga ilang surface trap na nanggagaling sa timog silangan ng Mindanao, medyo nagtatraverse dyan sa may bandang Visayas. Kitang-kita po sa satellite imagery yung traversing ng ilang kaulapan dito sa may bandang Southern Leyte, Bohol, Cebu, southern part ng Negros region at katimugang parte ng Samar. Ganon din ang iila sa may bandang Mindanao, sa may bandang Davao region, magiging maulap at unti-unti magkakaroon na kayo ng mga light to moderate to some heavy rain showers sa maghapon. Busod nga po ng extension ng trough at yung extension trough din ng binabantay nating bagong invest na low pressure area dito sa may bandang labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ayun yung cluster na ito ng kaulapan na ito. So nag-aabot dahil malawak po yung trough niya na embedded pa rin ng ITCC, medyo gumagawi dito sa may bandang Timog Silangan ng Mindanao. Kaya magiging maulap sa inyo sa halos buong Davao region,
Mula sa pagiging katamtaman, magiging maulap na yan sa maghapon, kabilang na ang buong General Santos o Sorsogon area, yan, maging sa Sultan Kudarat hanggang North Cotabato po yan. Magiging katamtaman muna at maaraw sa buong Northern Mindanao hanggang Zamboanga Peninsula. So isolated lang din ang pag-ulan ang iiral sa maghapon. Wala pa naman umiiral na heavy rain potential, pero unti-unti sa loob ng 24 oras, unti-unti tataas po yung heavy rain potential dyan sa may bandang Davao Region, ha. So within 24 hours, unti-unti lalakas po yan. So mag-ready na lamang sa payong, mga folks. So kung titingnan naman natin ang rainfall and MSLP forecast, makikita po natin ngayong umaga hanggang ngayong alas 2 ng hapon ay halos walang gaanong magiging ulan sa halos entire ng Visayas o Southern Luzon hanggang Mindanao po. Except na naman sa member ng Southeastern Mindanao na unti-unti makakaranas na naman kayo ng pag-ulan. Ito po yung extension ng ITCC, mababa po, bandang Indonesian Peninsula po. Yan. Tapos yung low pressure area, dito po nabuo, yung invest, dyan, nabuo po yung invest yan, yung 91W. So, nag-embed siya sa ITCC and then kumikilos nga po ito pa north-west o west-northwestward. Parang babalandra siya dito sa may ng Eastern Mindanao or Southeastern Mindanao, yung galaw niya. Kasi makipapansin nyo po, yung trough niya ay naitutulak o gumagawi siya pahilagang kalduran. Kasi nga po, epekto yan ng Coriolis circulation. Yan. Coriolis, ganyan po yung nagigiikot ng bagyo. At dito naman sa south, ay paganyan naman ang ikot ng mga low pressure area. Paganyan naman. Yan. Ganyan ang nagiging clockwise sa may bandang Southern Hemisphere. Counterclockwise naman pag Northern Hemisphere. So, alam niyo na po yung daloy natin. At ito po yung galaw ng mundo, yung circulation ng mundo. Ganyan po ang galaw niyan. So, yung flow ng hangin, ganyan po. Counterclockwise sa Northern Hemisphere, lagpas na equator. At sa may bandang Southern Equator Zone ay pa-clockwise ang galaw ng hangin. So mapapansin nyo po, yung galaw ng ulap nito, yung surface trap nito na binabanggit ko, kasama yung invest low pressure area, mapapansin nyo pa northwest o west-northwestward din ang galaw. So masabay yan sa galaw ng Coriolis flow. So unti-unti ang bandang Mindanao or bandang Davao Region, magiging maulap po ang himpapawid ninyo dyan. Expected unti-unti magiging moderate to heavy rain ang magiging ulan ninyo. So probably siguro mga bandang hapon o bandang gabi, unti-unti magiging maulan sa inyo dyan hanggang madaling araw. Kaya importante po ang payong sa inyo dyan sa may bandang Davao Region po. Walang masyado sa may bandang Metro Manila at Southern Luzon. Puro isolated lamang na may mga posibleng localized thunderstorms sa hapon. At mula naman mamayang alas 2 ng hapon, oras natin sa Pilipinas. Yan, tingnan po natin. So mamayang hapon, mukhang inuulan na ang bandang Mindanao, kabilang na ang Zamboanga Peninsula, Sorsogon area, Northern Mindanao, and the rest ng Davao Region. Yan po. So mukhang uulan niya kayo mamayang hapon pala dyan sa may bandang Mindanao. So importante po ang payong just in case at mukhang magkakaroon kayo ng mga heavy rain dyan sa may bandang Cotabato o Southern Cotabato at bandang Sarangani or General Santos. So maging alisto na lamang just in case of possible flash floods po. Pero entire ng Southern Luzon hanggang Northern Luzon, mukhang isolated lang din ang pag-ulan pa rin. So halos katamtaman pa rin ang ating hapon, kabilang na ang Metro Manila. At pagsapit naman mamayang gabi, alas 8 ng gabi onwards, ay ang parte pa rin ng Mindanao ang patuloy daw na magkakaroon ng mga kalat-kalat pag-ulan na may mga moderate o some heavy rain showers. Kabilang na ang Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Barm at Sorsogon at ilang parte ng Davao Occidental. So mukhang uulanin pa rin kayo dyan sa may bandang Davao Region. So patuloy pa rin na moderate o katamtaman ang bahagi ng Northern Luzon hanggang Visayas. Yan, medyo bumibitaw na po yung trough ng monsoon trough dito kasi nga po under dissipating stage na po itong binabantay natin na bagyo na si dating bagyong Uwan. Nakikita natin dahil malakas po yung cold wind shear dyan. Siyempre hindi niya kakayanin talaga yung malakas na cold shear dyan o yung wind shear dyan sa may bandang northwestern Luzon o bandang eastern China o bandang Taiwan. Malakas po yung cold shear dyan, yung hangin, kaya unti-unti pinahihina na niya ng husto itong si dating bagyong Uwan o Pungwong in international name. So makikita natin bumibitaw na siya sa may bandang extreme Northern Luzon, kaya mapapansin niyo medyo katamtaman at halos fairly weather na rin ang iiral sa buong malaking kalupaan ng Northern Luzon. So yun po yung magiging forecast natin
At diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Ito nga pong si International Typhoon Wong as of 11 o'clock AM. Ang kanyang center air pressure pa rin ito ay nasa 994 hectopascals. So may maximum sustained wind ito na 79 kilometers per hour, yung 1 minute average. Under tropical storm category po ito. Bugso ay maabot ng 102 kilometers per hour. So yung ating 10-minute average ay tropical storm category na rin siya, under 69 kilometers per hour. At bugsong pumapalo sa 90 km per hour. Napakabagal ng pagkilos niya na 7 km an hour. Bumagal siya ng gusto dahil nga po sa malakas po ang tulak sa kanya ng wind shear dito, patimog kanluran. Kinokontra siya ng wind shear dito sa itaas niya. Siyempre, opposite sila ng galaw, mahihirapan talaga siya kumilos ng dahan-dahan pahilagang silangan bago makapasok mamayang hapon dito ng Philippine Area of Responsibility. Malakas yung daloy kasi ng northeast monsoon dito. So yung wind shear niya kumakayod sa kanya, napipigilan siya na bumilis ang kanyang movement. So nagiging nare-restrict tuloy yung kanyang pagkilos. Kaya bumagal ng 7 km. So makakapasok pa rin yan, pero siguro pagkapasok yan ng PAR mamaya sigurong hapon o gabi, depende sa movement speed, unti-unti tuluyan na sigurado itong hihina ng gusto at malamang tuluyan na rin itong maging remnant na lamang. Kasi kung mapapansin nyo sa satellite imagery, halos pa-remnant na talaga siya. Kasi hindi niya talaga kakayanin mag-stable na habang hinahampas siya ng malakas na wind shear dito. Kaya makapasok man yan ng PAR siguro, malamang ay under influence na siya into remnant na lamang siguro. Depende kasi may mga forecast pa, posible pa itong maka-exit ng PAR bago tuluyang malusaw. Well, tingnan po natin dahil magdedepende yan sa tulakan nila ng wind shear dito at yung kilos nito pahilagan silangan po. Kaya yung report natin sa Facebook page, yan na po yung magiging huling analysis natin kay International Typhoon Wong. So maaaring pumasok pa yun ng PAR mamaya, pero wala na tayong continued analysis forecast dyan or analysis report. Kasi consider ko na po yan under dissipation stage, so considering remnant na lamang yan hanggang sa tuloy na itong malusaw sa loob ng 40-hour period estimate ahead of time. So yun po, at makikita natin ay halos klaro na dito. Papalit nga lang dito yung bagong low pressure area. Yan. Kahapon ko po ito pinost, so tinadtad na naman tayo ng mga weather blogger din na hater sa inyong lingkod. Wala po tayong magagawa dyan kung marami pa rin hater kasi maging ang mga official meteorologists marami rin silang hater, so hindi natin sila maintindihan. Siguro napaka high-tech lamang ng aming representation dahil meron kaming sariling weather webpage at high-tech na presentation dahil ito ay automatic at very automatic ang representation at mabilis yung updating ng weather forecast. So hindi namin maiwasan talaga na may mga hater kami. Ganun talaga po. Hindi maiiwasan yan. Kay mabuti ka po o kay masama, marami talagang hater sa'yo. Kahit mismo nga ang Santo Papa nga daw, di ba? Marami pa ring hater. So, wala tayong magagawa doon. May mga tao talagang ganun. However, patuloy pa rin tayong magbibigay ng at least kahit papaano magandang impormasyon. At gaya na lamang nitong C91W, very crucial nung lumabas itong C91W Invest, 91W Invest, pumalit ito kay 90W na kung saan tinawag nga natin sa super bagyo na si Uwan. Maikukonsidera natin na isa sa pinakamalakas na bagyo natin ngayong taon. At as of 11 o'clock AM, ang kanyang center air pressure mataas pa naman, 1,008 hectopascals, pero mabilis yung kanyang wind speed. So wag po kayo magtataka ha, bakit mataas agad ang wind speed niya. Pinaliwanag ko na sa inyo kanina, malapit kasi malapit siya sa equatorial zone. Kapag mas malapit sa equatorial zone, mas malakas ang nagigiikot diyan. Dahil malakas po yung parang velocity ng pag-inog ng Coriolis kapag malapit sa gitna ng equator. So ganun po kabilis yan. So mapapansin natin dito yung kaulapan at mapapansin din natin yung generative ng kanyang upward low. Habang kumikilos ito pa west-northwestward patungo dito sa may bandang Mindanao. Yan. Iba-iba pa yung forecast niyan sa may bandang Mindanao tutumbukin kasi may mga forecast dito
maaari pa itong magbandang Surigao del Norte pa, then magtatraverse yan ng bandang Visayas pa. So, depende po sa galaw niyan at mag-update naman tayo time to time. Sa ngayon, ito muna yung kanyang status, kanyang maximum sustained wind 37 km per hour at bugsong 48 km per hour. Pero low pressure area pa rin ito at mapapansin niyo na sa mataas na ang chance na daw nito na maging isang active low pressure area sa susunod na 24 oras. Ayon ito sa aking tropical cyclone sector. Malamang sa Joint Typhoon Weather Center ay low pa rin yan, malamang. So, kung double check natin, para makita niya rin po, di naman tayo pwedeng magbigay na walang basihan. So, dito, wala pa pong itinataas si Joint Typhoon Weather Center. Mapapansin po natin yan. At kay Japan Meteorological Agency, titingnan din natin. So, mapapansin nyo, wala rin pinapakita kay Japan Meteorological Agency pa. So, in 24 hours, prediction, o tropical cyclone prediction, wala pa rin pinapakita si Japan Meteorological Agency. Or by the next 24 hours, tingnan natin, wala rin. So, kaya siguro marami tayong mga hater dahil dito wala pa lumalabas kay Japan Meteorological Agency. Pero sa ating tropical cyclone sector, lumabas na nga po na isa na itong INBES. Para ma-double check natin, makikita nyo po dito sa selective data button para sa mga tropical cyclone track INBES ensemble availability sa Western Pacific. O, dito kay Weather Nerds, kita na rin, base sa ECMWF, pero mapapansin nyo, maliit pa ang tsansa niya na maging isang aktibong low pressure area. Indicated siya 20 to 30% pa lamang yung kanyang development. Malinaw na mababa pa rin ang forecast niya na magiging isang aktibong low pressure area ito. Well, pinaliwanag na po natin dahil nag-i-struggle pa yung kanyang development dito. So, posible itong mag-remnant low bago makalapit ng Mindanao, possible. O possible itong mag-maintain na lamang siya sa shallow low pressure area. Kaya marami pa pong pagkakataon na maaari pang magkaroon ng organized development yan or manatili na lamang siya sa pagiging shallow trough na lamang or tropical wave. Kasi napakalapit niya sa equator eh. Kaya yung struggle niya, nahihirapan siyang magkaroon ng upward low convection, maging yung kanyang kontrahangin, nahihirapan sa kanya mag-downward, nahihirapan. Malakas yung velocity, malakas ang puwersa dito ng tulak ng Coriolis. Ganun talaga. Talagang itinataboy siya pahilagang kanluran pa. Tapos napakabanat na banat yung kanyang kaulapan dahil sa malakas din ng easterly trade wind sa itaas niya. So, yun po yung paliwanag dyan. At ito na po yung ating tropical cyclone track combination para kay dating bagyong Juan. So, mabagal lang nagiging pagkilos niya. So, asahan natin medyo babagal din ang oras ng pagpasok niya ng Philippine Area of Responsibility. So, kung hindi ngayong hapon po, posibleng mga gabi na ito makakapasok ng PAR. Kapag hindi bumilis yung kanyang movement speed, so, base dito sa mga track forecast, ay mga bandang hapon daw ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kung pagbabase naman natin kay Pag-asa, sa forecast si Pag-asa, ay makakapasok ito ng Philippine Area of Responsibility mga bandang hapon din o bago mag alas 8 ng gabi. Ayun, no? So, bandang hapon din ang indication sa kanya na makakapasok ng PAR. And then, kung sakali man makatuloy-tuloy pa rin na makaka-exit ito ng PAR, ay makaka-exit ito ng Philippine Area of Responsibility, kinabukasan na, mga November 13 po yan ng umaga. Yan, according dito. Ito naman yung forecast ni Pag-asa, mga hapon naman daw o gabi, e-exit ng November 13, ng Thursday, itong si Juan. So, iba-iba pa yung forecast. Well, anyway, kahit na maka-exit man ito ng PAR bukas or sa Huwebes o sa Biyernes, as in case po, kung hindi man Huwebes bukas o Biyernes umexit ng PAR ito, under dissipation stage na yan. Malamang remnant low na lamang yan siguro dito, kaya hindi na masyado ramdam yan sa Taiwan at bandang Okinawa Prefecture. So, yung magiging forecast track na lamang ang babantayin dyan, pero hindi na yung mismong bagyo na magdudulot na malaking epekto dyan sa Hilaga o hilagang bahagi ng extreme Northern Luzon. So, ito na po yung pinaka-actual ni Fong Wong. Mapapansin niyo medyo meron pa siyang circulation dito. Ito po yung pinaka-actual niya. Kung mapapansin niyo po marami dito, dito sa katutok sila sa ulap na ito sa itaas. Akala nila nandyan yung sentro ni Juan. Di nila napansin ay para siyang trumpo. Yan o. Ito po yung low level convection. Makita nyo po, kitang-kita sa satellite imagery, ito yung pinaka-sentro niya. Malinaw na makakapasok pa ito ng PAR papunta rito sa ibaba. Ganyan.
papasok pa yan nandyan. So malinaw naman po sa satellite imagery. Yan, makakapasok pa yan ng PAR, pero talagang pinapahina na siya ng wind shear dito sa itaas niya. Kaya hirap na hirap talaga siyang makapag-struggle pa. Yan. So yan po yung pinaka movement niya, at ito naman yung floater ni 91W. Ayan, mayroon na siyang low level convection dito pero disorganized pa. Kasi nga po malakas ang pagtulak sa kanya rito. So masyadong pigang-piga yung kanyang upward low. Pinipiga siya, malakas yung Coriolis. Kaya yung circulation niya, mapapansin nyo, halos singlakas na halos ng tropical depression. Although less pa ito sa threshold ng tropical depression. So yan po, malakas yung kanyang pag-ikot. Normal lamang po yan dahil mas malapit pa kasi siya sa bandang equator pa. Halos malapit sa equator. So yun po yung pinaka-analysis. In-update ko na rin yung tropical cyclone forecast error natin dahil may Hapones tayo na nagre-request na i-fix ko na daw itong 3C forecast error. Ilagay ko na raw yung pinaka-empirical track natin dito sa tropical cyclone track combination ni Japan Meteorological Agency. Ito pa kasi yung empirical track ko. Ito na yung forecast empirical track na maayos na siya. Mas accurate na po na halos eksakto na sa official ni Japan Meteorological Agency. At ito naman yung tropical cyclone track error. Kasi may mga meteorologist na estudyante na nagre-request na ipakita ko daw. Kasi nire-represent din nila yan. So may mga nag-aaral talaga ng meteorology at nagandahan sila sa ating webpage dahil mas detalyado po maging yung ating tropical cyclone forecast error. Pinapakita ko pa daw kung ano yung nagiging hitsura, kung paano nagiging empirical ng forecast at ano yung mga dating mga data na pumapasok at pinagko-combine at kinukunan ng fixed time yung forecast error. So makikita nila dyan, ayan, ito yung indication ng kulay. Alam na nila yung pinaka-fixture ng timetable niya at yung kanyang forecast, yung fixing forecast time. So ito po yung mga errors, yan, ito po yung mga dating mga recorded na tropical cyclone track, yan. So nakasabog-sabog siya, di ba? And then yung ating script automatic ay kinukuha niya ang pinaka most of accuracy ng forecast time. So nakukuha po yung pinaka tamang forecast track ng bagyo. So makikita natin kung paano ginagawa ng system na nagagawa yung mga forecast track. At least may idea sila na ganun pala ang ginagawa ng mga computer system at yung mga servers kung paano kinukompute ang isang tropical cyclone forecast track. Akala nila pinaplot lang basta-basta. Hindi nila alam na ganun pala ang nangyayari. Kino-collect nila yung mga nakaraang mga typhoon, mga nakaraang century, then pinagsasama-sama nila ito, then kinukuha yung mas pinaka-best track ng forecast, which is automatic na re-register yan dito. Kaya tinawag natin na tropical cyclone forecast error kasi makikita dito yung pinaka-forecast error at yung pinaka-most of accurate na forecast track. Yan. Kung titingnan ninyo yan sa webpage ni Japan Meteorological Agency, may makikita rin kayo na tinatawag na tropical cyclone forecast error. Kasi para sinasabi sa inyo na hindi lang basta-basta hula-hula yan dahil automatic kinocompile yan ng system para makuha yung most accurate ng forecast track. So yan po yung galaw niya. Ito yung pinaka-combination dahil magkakasama na po yung combination ng apat na weather agencies ni Joint Typhoon Weather Center, Pag-asa, Google DeepMind. Ito po yung AI ng Google DeepMind. Ayan, kitang-kita rin. So, kompleto po tayo. Maging ng kay Pag-asa. Nakikita rin natin yung comparison kay Pag-asa na magiging forecast track. At nakikita nyo naman, halos iisa na lamang sila ng magiging forecast track nitong si Juan pagkapasok ng PAR mamaya. Pero makikita natin, malamang magiging tropical depression na rin siguro ito or magiging remnant anytime pagkapasok ng PAR or bago maka-exit ng Philippine Area of Responsibility pagdating yan ng siguro Huwebes or bandang Biyernes. So yan po yung inaasahan natin na mangyayari dyan, kaya hindi na natin masyado huli na natin na magiging report yan sa Facebook page. So yan po yung pinaka-analysis niya at ito po yung forecast and symbols. So makikita natin hindi pa active sa forecast and symbols itong si 91W.
Double check natin gamit ng DeepMind. I-click nyo lamang po yan sa baba para makita nyo po yung forecast ng DeepMind. Mapapansin nyo po, wala pang forecast itong si DeepMind. Ang meron pa lamang forecast ay si Fung Wong pa rin. Yan. Pero mapapansin niyo dito, halos sa tropical storm na lamang to tropical depression na lamang siya pagkapasok ng Philippine Area of Responsibility within 24 to 32 hour period. So, malamang agad-agad magiging remnant yan pagka re-enter niya ng PAR mamaya. So, yun po yung pinaka-forecast at ito po yung Spaghettios forecast chart. Mapapansin din natin dito, excuse me po, pero pagkapasok ng PAR, gradually din nahihina yung forecast chart niya hanggang sa magiging tropical depression na lamang siya sa loob ng 2 araw. Yan o. Ito po yung present natin, ito yung past eh. Tapos na to eh, past na to eh. Ito ngayon na within the next 24 hours. So within 2 days ay tuluyan itong magiging tropical depression na lamang hanggang sa maging remnant na lamang. So yun po yung pinaka-analysis natin kay Bagyong Juan. So diretso tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring. Lalo na para kay 91W, ito po yung pinaka-ebidensya just in case wala pa rin mga naniniwala. May West Pacific Basin po tayo. Ito yung aking tropical cyclone sector part o yung assessment monitoring para sa possible tropical cyclone formation prediction. Mapapansin nyo po, kumpleto tayo ng ating monitoring system na tinatawag na vorticity, convergence, horizontal anomaly, and cyclomic probability. Kaya hindi po talaga ako magmimintis sa aking mga analysis and prediction. Gaya na lamang ng probability of vorticity, mataas po yung vorticity niya ni 91W, ayan. Kaya lang makikita nyo po, napaka-broad pa niya, kaya disorganized pa. Pero nasa moderate na po yung pagka-vorticity nito. Ibig sabihin po, may nakikitaan na low level convection yan. Yan. Sa pinaka-convergence naman, mapapansin natin ay hindi active yung kanyang convergence, pero supposed to be mataas yan. Kaya lang kasi nasa under bandang equator siya, so hindi pa ma-analyze ng satellite, pero pinakita ko na yan sa inyo kahapon pa. Mula naman sa kanyang formation cyclonic, mapapansin nyo po, very disorganized, kaya dito nga po, sinasabi natin, maliit pa ang chance niya na magiging isang ganap na bagyo. Kasi nga po, yung kanyang 48-hour cyclonic probability o yung cyclonic, magiging isang ganap na bagyo. Ito yung ibig sabihin niyan. Yung cyclonic relativity ay napakababa pa talaga o halos very low. Wala pang relativity siya. Yun po ang ibig sabihin niyan. At yung kanyang horizontal anomaly, ito yung tumutulak sa kanya para magkaroon ng trumpo, yung tutrumpo siya. Mapapansin nyo, disorganized din. Kaya malinaw na mababa ang kanyang tsansa, although nagmo-moderate yung kanyang horizontal anomaly dyan. Well, epekto may maraming factors po kasi yan. Again, meron po tayong umiiral na intertropical convergence zone dito. Isa sa factor yan kung bakit nagkakaroon ng horizontal anomaly. At yung malakas na easterly trade wind dito, yung easterly trade wind. Mainit na hangin po yan, kasabay ng mainit na temperatura sa sea surface temperature. Kaya minsan, isa sa factor na nagkakaroon pa rin siya ng tuloy-tuloy na Coriolis circulation. Kaya lang, medyo magulo pa, medyo hindi pa balanse yung kanyang formation, yung horizontal anomaly. Kaya yung pagtulak niya dito kay 91W ay napakaliit pa talaga, napakahina pa. Yun po ang pinakapaliwanag niyan. At mula sa ating global spectral model, mapapansin natin dito, mayroon ding shallow circulation mula kay 91W. At sa mga nagsasabing hindi daw ito papasok ng PAR, mapapansin nyo po, pumasok ito ng PAR. So makikita nyo po na ito ay kumikilos pa hilagang kanluran at babalandra ito sa may bandang Davao Oriental. Yan, base dito sa pinaka-circulation ng global spectral model. Kung pagbabasa naman ng mean sea level pressure, ay makikitaan po na ay dito halos bumababa yung atmospheric pressure niya, pero dito alanganin yung circulation niya. Ipapost po natin ha. So makikita nyo dito medyo alanganin, 1,008 hectopascals at napaka-disorganized yung kanyang atmospheric band. Pero mapapansin nyo po, bumababa po yung atmospheric pressure. Kaya yung development niya talagang napaka-disorganized pa at maaring lumapit ito sa may bandang Davao Oriental just in case po within 50 hours baka shallow lamang yan o shallow low pressure area or parang surface lamang din na mababa ang atmospheric pressure. So depende po
just in case po na lumapit ito as disorganized lamang o pinaka shallow trap lang talaga. So sa mga nagpapakalat na yung may pinangalan na kaagad sila na letrang B na bagyo, super bagyo daw agad ito. Wag po maniniwala sa ganun ha, misleading pa po tayo dyan. Wag po muna paniniwalaan na merong kaagad na super typhoon kaagad daw. Nakakita lang sila ng cluster na ulap, super typhoon kaagad. Mali po yung ganun. Hindi porket may cluster na kaagad ng kalupan, malakas na bagyo kaagad ang magiging konklusyon. Hindi po ganun. Magre-rely po tayo sa mga iba't ibang mga empirical forecast and analysis sa behavior, lalo na yung kanyang environmental steering o yung environmental steering environment niya. Gaya na lamang ng mean sea level pressure. Mababa na ba yung mean sea level pressure niya? Kung mapapansin nyo, medyo mataas-taas pa po mga folks. So malabo pong maging isang super bagyo kaagad ito. Itong susunod na shallow LPA na ito, just in case na makapasok na ito ng bandang Davao Oriental. Yan po. At sa mga nagpapakalat na sasabihin na kikilos na naman ito ng paluson ha, ay misleading din po yun. Dahil hindi po tutumbukin ito ang Nodo Luzon dahil napakababa po ng kanyang pagkilos pahilagang kanluran. Gaya nga po na sinasabi natin, malakas po yung range of high pressure area dito. Kaya yung mas malapit sa may bandang Mindanao na mabubuong low pressure area, agad-agad magiging pakanluran din kagad ang magiging kilos niyan. Malabo itong makakahabol papunta dito sa may bandang hilagang bahagi ng Luzon po ha. So yun po yung maliwanag dyan. At binanggit na rin natin o pinakita na rin natin ang tropical cyclone strike probability gaya nga po ng isang araw pa, which is tinawag agad tayong fake news, pero kitang-kita naman ang ebidensya ayon sa ECMWF ng ating tropical cyclone activity genesis. Pahilagang kanluran ito at tatraverse ito ng bandang Mindanao or bandang Visayas. Hindi sa Luzon ha. May nagsasabi na naman dyan ng sa Sierra Madre na naman daw ang tumbok nito. Hindi po, misleading po yan. Mabase dito ay tutumbukin ito ang bandang Mindanao at bandang Visayas area. So most probably ay by November 14, according dito, sa Friday ay uulanin ang ilang bahagi ng Cebu, Negros region, Panay Island, Northern Mindanao at Surigao region or bandang Caraga. Naglalaro sa 30% ang strike probability dyan at 20% ang nalalabi ng Northern Mindanao hanggang sa bandang Palawan area. Yan po yung maapektuhan ng pag-ulan just in case hindi ito magkaroon ng mataas na cyclonic effect o yung tinatawag na active na low pressure area. Yan, just in case tropical depression ay kung sakaling itaas yan ipag-asa siguro kung tropical depression, hanggang tropical depression lang, pero hindi super typhoon kaagad ha. Fake news po yung nagpapakalat ng ganun. So, kitang-kita naman, malinaw naman yung ating analysis, kaya maging yung mga mismong mga lisensyadong meteorologists, sinasabihan din nila ng fake news. So, hindi natin maintindihan sa mga taong ito kung bakit nagiging hater sila sa mga marurunong mag-analyze ng weather. Since weather lang naman ito, hindi naman ito politics, hindi natin alam kung bakit nagiging politika para sa kanila ito. Well, dahil yung mga weather blogger kasi na iba, ang habol kasi nila ay kumita po. Lalo na yung nagpo-post sa mga YouTube, nagpo-post sa Facebook. At nung na-investigahan ko yung mga nag-tutrol sa ating Facebook page at sa mga ibang mga weather blogger, lalo na sa mga mismong mga meteorologist na mismo binabas din sila. Napag-alaman ko na sila rin yung mga blogger ng mga weather pages nila. So, ang ibig sabihin lang nito, parang gusto nila yung mapunta sa kanila yung attention ng mga audiences. Habol nila kumita. Kasi nakikita ko yung mga page sila, paid maabot ng minsan may 100,000, 600,000 yung follower. So, hindi ko maintindihan, napakataas na ng follower nila, pero gumagawa sila ng troll account, tapos nagbabash sila ng mga ibang mga weather blogger. Na-discover ko at sinabi rin ng mga ibang mga psychologists, yung tinatawag dyan yung parang dinidegrade o yung parang dinidiscredit yung iyong weather analysis at yung page mo.
dinidiscredit nila yan, parang politika din daw yan at ginagawa nila ng parang, sabihin na natin parang paninira daw para mawala yung confidence ng mga follower sa inyo at lilipat sila doon sa o-ofera nila na page. Biglang magsasabi na lang yan, sumunod kayo kay ganito, kay ganyan, reliable yan, ganyan, sasabihin nila. Biglang gaganunin nila. So mapapansin nyo po, usually mga troll accounts yan or mga nakatago yung kanilang mga profile picture, yung mga profile nila nakalock yan. So kung ganun man ang pakay nila, hopefully ay hindi tayo mapalin lang sa kanila, no? Mas maganda po mag-research pa rin tayo at lagi ko nga pong ini-encourage na sumunod po kayo o sundin nyo na lamang po yung official advisory ng ating Weather Bureau gaya ni Pag-asa po. Para sa gustong makasiguro po na official yung mga weather analysis, ako na rin po ang nag-encourage na sundin nyo na lamang po yung advisory na lamang ni Pag-asa para maiwasan natin na nagkakaroon ng pagtatalo sa aking webpage. Kesa na dun sa aking Facebook page, nagtatalo-talo kayo, nagkakaroon ng debate na nagiging politika na, kung maaari dun sa mga weather blogger na nagtatago sa troll accounts, ay hopefully gumawa na lang kayo ng mga sarili ninyong analysis dun sa page ninyo. Kasi gaya ng inyong lingkod, hindi naman pakay ko ang maghabol ng kumita. Ang pakay ko lamang makapaghatid dahil isa rin to sa aking libangan since noong nasa elementarya pa ako. Kasi gusto ko talaga makapag-analyze ng pattern ng weather natin. Yung pattern ng ating Earth, pati yung galaw ng weather patterns ng Earth. Noong ko pa talaga gustong pangarapin yan na pag-aralan. So, ito na nga't inaabot ko na nga po. So, anyway po, gaya nga po na ating sinasabi, huwag po tayo maniniwala na nagpapakalat na naman ng super bagyo na naman daw na susunod. Hindi po. Dahil wala tayong nakikitaan na aabot yan sa mas malakas o mas malaking klase ng bagyo ay dahil malinaw naman sa ating ebidensya ng tropical cyclone activity na hindi naman nakikitaan na aabot ito sa pagiging malakas o mas malakas na klase ng bagyo po. Hindi po ganon, So, magsisimula po ang effectivity niyan by November 14 once na ito ay lumapit na sa may bandang Davao Oriental. Just in case po hindi man maging bagyo yan ng tuluyan, pero yung dalang ulan yan, magdadala pa rin ng at least moderate to heavy rain showers sa iba't ibang bahagi nga po ng Visayas at Mindanao area, lalo na sa may bandang Silangan. So, yun na lamang po ang paghandaan natin po mga folks. At mula naman sa mga computer models, kung titingnan natin dito, ay si GFS, nakikitaan niya, ganun din ang nakikitaan niya na magtatraverse. Pero makikita nyo, halos shallow trough lang din o shallow low pressure area lamang natatawid dito sa may bandang Visayas. Hindi siya nakikitaan sa ngayon na magiging isang mas malakas na klase ng bagyo gaya ng mga kumakalat na naman sa internet. Kay ECMWF naman, tropical wave lang nakikitaan dito. Ito po yung yan, yung tropical wave. Mapapansin nyo po, tropical wave lamang at bumababa sa at least hanggang 1,004. I-rewind natin. Ayan. Kung mapapansin nyo po, bumababa lamang sa 1,008 hectopascals. Yung pinaka lowest atmospheric pressure. So, mapapansin nyo dito, halos shallow trough lang din. Ayun, pinakamababa, 1,007. Yan, 1,006. Ayan, pinakamababa na niyang aabutin bago tumama dito sa may bandang Mindanao, sa may bandang Davao Oriental. Yan. So, bago ito mag-traverse dyan, mapapansin nyo, pinakamababa lang na nakikitaan natin sa ngayon dito kay ECMWF, 1,006 hectopascals. Malinaw na shallow trough ito na maaring itaas yan ni Japan Meteorological Agency as shallow trough din. So, alanganin po yung development. Pero at least, makikita natin meron siyang nade-develop na low pressure area. Kay NABGEM naman ay shallow trough din ang ipinapakita. Ayan, malinaw naman po. Partida, aggressive na po na forecast ito. Pinakamababa atmospheric niya ay 1,008 hectopascals. Yan. Yan. So, yan. To 1,007 hectopascals ang pinakamababa na nakikitaan natin kay NABGEM. So, malinaw naman po ito mga folks na hindi pa natin sa ngayon nakikitaan na aabot sa mas malakas na klase na low pressure area.
So until now, ang parte ng Bulacan daw, binabaha daw. Well, pinaliwanag ko na po yan 3 days ago, tumataas po at nung isang araw ay umapaw po yung ating mga dam. Gaya na lamang ni Angat Dam mula pa nung isang araw ay patuloy na nagpapakawala ng sobrang tubig. Naka-overflow na rin halos si Ipo Dam kaya nagbabawas ito ng malaking sobrang tubig. Kaya sa mga nasa Bulacan po, mapapansin nyo po dito ay expected po na magkakaroon kayo ng mga pagtaas ng tubig baha dyan. Yan, sa ilang bahagi ng Bulacan po. Kasi nga po, yung mga dam dito ay nagpapakawala po ng sobrang tubig po. Yung mga dam malapit dyan sa may bandang Hilagang parte. So, kasama na po ang Angat Dam at Ipo Dam. Ganon din kay Ambuklaw, nagpapakawala din ng sobra. Si Binga Dam, nagpapakawala din despite na critical yung kanyang reservoir water level. Si San Roque po, nagpapakawala din ng sobrang tubig. Kaya maraming mga dam ang nakabukas, maging kay Magat Dam, nakarelease din. Kaya mapapansin nyo po ang pagbilis ng mga pagbaha dyan sa may bandang Bulacan. So, kung may mga medyo nadidismaya nating kababayan sa Bulacan, well, epekto din yan ng pagpapakawala ng mga sobrang tubig natin sa mga dam. Yan. So, mapapansin natin dito ay mula noong November 9 ay hanggang November 10 ay starting kahapon ay nag-normalize na po yung water level ni Magat Dam. Yan. So, mapapansin natin dito maaga silang nagpakawala dahil maiiwasan yung sobrang pag-apaw ng tubig. So, yun po ang rason. Isa sa rason po kung bakit umaapaw po at nananatiling mabaha dyan sa parte ng Bulacan. Lumalabas po kasi sa balita na may mga pagbaha ang umiiral ngayon. Yan. So, malamang dyan sa area na yan ng Bulacan, either San Miguel, ay mataas ang baha. Correct me if I'm wrong na lamang po kasi may lumalabas na balita ay may matinding pagbaha pa rin daw yung Bulacan. At least alam niya po ninyo ang dahilan kung bakit mabaha dyan sa may bandang Bulacan dahil nagpapakawala nga po ng sobrang tubig ang ating mga dams. Samantala sa Ulat Lindol, well, kumakalma na po ang ating seismograph. Ibig sabihin, bumibigat na po kasi yung atmospheric pressure. So, nasa 1,009 hectopascals mula sa 1,006 hectopascals ngayon ang ating atmospheric. So, nag-i-stabilize na po yung ating pendulum at mapapansin natin tuloy-tuloy pa rin ang mga ilang minor earthquakes na detect ng aking seismograph. So, kung diretso tayo sa data feed ni PBOX, mula kaninang madaling araw, wala namang kahit isang magnitude 4 pero tuloy-tuloy pa rin ang nadedetect ng mga aftershocks. Yan meron pa rin aftershock sa Bogo, Cebu. Patuloy pa rin ang mga pagyayanig. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po. So, kung i-draw selection natin, 92. So, lumalabas, may mga 5 na naman na aftershocks ang nadagdagan. According dito sa aking selection range, marami pa rin ang mga aftershocks sa Cebu. So, hopefully, alisto pa rin tayo habang patuloy na nagkakaroon ng pag-aayos, pagkukumpuni sa mga maraming nasirang kababayan natin sa Cebu. At dito naman sa may bandang Davao Oriental naman, sa may bandang Manay, ay halos kalmado na. Wala nang mag-aanong nadedetect na aftershock sa may bandang Manay. Pero wag tayong pakampante pa rin dahil tuloy-tuloy pa rin na gumagalaw yung subduction plates dyan mga folks. Sa Surigao, medyo kalmado na rin ang aftershocks. Ang mas agresibo na lang talaga dito sa bandang Cebu. So, yun po. At diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Parang ngayong araw. At kung nakakailang total earthquakes na tayo. So, for the month of November, load natin. Nasa total of 509 earthquakes na po tayo. So, nakakalahati na kaagad tayo. Yan, second week pa lamang, mahigit sa kalahati na kaagad ang total earthquakes. 29 dito is magnitude, 477 dito is magnitude 2.0 pataas, 29 sa magnitude 4 at nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0 pataas. So mabilis pa rin ang pagdami ng total earthquake natin ngayong buwan dahil sa sunod-sunod pa rin na aftershocks, especially sa may bandang Bogo, Cebu pa rin. Kung bibilangin natin, nasa 150 po yung clustered ng total earthquake sa may Cebu at bandang 70 naman sa may bandang
Davao Oriental, mga 70. Ilalapit pa natin, mga around 43 ang clustered earthquake sa paligid, malapit sa Panay. Sa Manay, yon, Manay, Davao Oriental. Dito medyo pa isa-isa na lamang nadadagdagan. So mas aggressive pa rin sa may bandang Bogo, Cebu at bandang Manay, Davao Oriental, kaya maging alista pa rin po tayo mga folks. Dahil nasa mahigit 500 na po kaagad ang total earthquakes natin this month. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, November 12, 2025. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, November 12, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Nako, may kakapasok lang. Umabot pa sa severe yung ating space weather status. Papost ko na lamang po sa Facebook page yung latest niyan. Kasi kahapon nag-post na tayo. So, napakadelikado kapag ka nag-severe na po yung ating geomagnetic field. Kahapon lamang solar radiation, ngayon naman geomagnetic field. So abangan nyo naman po sa Facebook page. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman po rin ang dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.